Hindi mababago ng mga tao ang sarili nilang disposisyon. Kailangan nilang dumaan sa paghatol, pagkastigo, pagdurusa at pagpipino ng salita ng Diyos. O sa pagwawasto, pagdidisiplina at pagtatabas sa kanila. Saka lamang sila magiging masunurin at matapat, hindi na padalos-dalos sa pakikitungo sa Diyos. Sa ilalim ng pagpipino ng mga salita ng Diyos, nagbabago ang disposisyon ng mga tao. Nailantad na hatulan na disiplina at naiwasto ng kanyang mga salita. Di na sila kumikilos ng walang pakundangan, kundi naging matatag at mahinahon. Ang pinakamahalagang punto ay na nagagawa nilang magpasakop sa kasalukuyang mga salita ng Diyos at makapagpasakop sa kanyang gawain. At kahit hindi ito nakaayon sa mga kuro-kuro ng tao, kaya nilang iisantabi ang mga kuro-kurong ito at maluwag sa loob na magpasakop. Amen. Napaka-praktikal ng mga salita ng Diyos. Sa paghatol, pagkastigo, pagwawasto at pagtabas lang ng salita ng Diyos, mababago ang ating mga satanikong disposisyon at makakamit ang pagkamasunurin at katapatan sa Diyos. Dati, lagi kong ginagawa ang tungkulin ko ng may tiwaling disposisyon, makasarili ako't kasuklam-suklam. Palaging pinoprotektahan ang aking reputasyon. Matapos akong matanggal, nalaman ko ang tungkol sa aking tiwaling disposisyon mula sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Nagsisi ako't kinamuhian ang sarili. At nang magkaroon ako ng ibang tungkulin, mas gumaling pa ako. Salamat sa Diyos. Ganon din naman ako. May partikular na makasariling kalikasan. Sa aking tungkulin, nagsisikap ako sa mga bagay na kapakipakinabang sa reputasyon ko. At binabaliwala ang ibang bagay na hindi kapakipakinabang sa iglesia. Alam kong hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ko mahanap ang landas para malutas ito. Dahil may kapareho kang karanasan, pwede mo ba itong ikwento? Sige. Noong nakaraang Agosto, nahalala kong leader ng iglesia. At gumawa ako ng gawain ng iglesia kasama ang ibang kapatid. Sinusubaybayan ko ang gawain ng pagdidilig habang nakikilahok sa pagdidesisyon para sa mga proyekto ng iglesia. Hinati-hati namin ang mga responsibilidad pero alam kong ang gawain ng iglesia ay malawak. At nakikipagtulungan ako sa iba para protektahan ang interes ng iglesia at gawin ng maayos ang tungkulin. Noong una talagang masigasig ako sa aming mga lingguhang pagpupulong. Aktibo akong nakikilahok sa mga talakayan at nagmumungkahi. Tapos, isang araw ng Oktubre, halos na antala ang pagdidilig ng mga baguhan dahil hindi ako nag-follow up kaagad. Marahas akong tinabasan at iwinasto ng mga nakatataas. Naisip ko na may problema sa gawain ko, kaya ako ang iwinasto. Kapag dumami pa ang problema, mahahalata ako ng mga leader at sasabihin hindi ko kaya ang praktikal na gawain at ako'y matatanggal. Anong mukha ang ihaharap ko sa kanila? Sino nang titingala sa akin? Hindi. Kailangan kong mas maging masigasig sa trabahong pinananagutan ko at hindi na maaaring magkamali. Kalaunan nga, lumawak ang saklaw ng mga responsibilidad ko. Hindi ako magaling sa ilang bagay. Kaya nangailangan ng maraming oras at pagsisikap para magamay ito. Pero napakaraming estratehikong desisyon na kailangang talakayin sa bawat pagtitipon. At kumakain ito ng maraming oras. Napaisip ako, kung makakaapekto ito sa responsibilidad ko makalipas ang ilang panahon, kung hindi ganong magbunga ang gawain ko at mas dumami ang problema, tiyak na matatanggal ako. At ano na lang ang iisipin ng iba sa akin? Hindi ba't pina-follow up naman ng ibang tao ang iba pang mga proyekto ng iglesia? Naisip kong pwede silang magtalakayan, pero marami pa kasi akong gagawin. Bukod pa ron, ang pagtapos nila sa kanilang gawain ay walang kinalaman sa akin at di yun magdadala sa akin ng anumang papuri. Pero ako ang mismong responsable sa mga problemang nasasaklawan ko. Kaya dapat kong asikasuhin ang responsibilidad ko. Pagkatapos, mas naglaan ako ng oras at pagsisikap sa pangunahing gawaing pananagutan ko at trinato ang ibang gawain na parang isang pasanin. Paano pag ang gawain ng iglesia ay nangangailangan ng talakayan at desisyon? Kailangan mo pa rin magbigay ng opinyon. Nagbibigay ako ng pananaw sa anumang may kinalaman sa aking gawain. Pero nag-aabala lang ako sa mga gawain ko. Pagdating sa mga bagay na labas na ron, di na ako masyadong nakikinig sa mga talakayan. Kaya kapag kinailangan ang pananaw ko sa mga desisyon, sumasang-ayon lang ako sa iba. Pag may mga importanteng bagay na kailangan ng maagap na talakay at desisyon, pag nakita kong wala itong kinalaman sa aking tungkulin,
Babaliwalain ko to at aastang di interesado. Kalaunan paulit-ulit kong narinig mula sa mga kapatid na may ilang bagay na hindi naayos at iwinasto sila ng mga lider. At yung pagtatalaga ng mga tao ay hindi ayon sa mga prinsipyo na nagdulot ng mga kawalan sa sambahayan ng Diyos. May ilang bagay na kailangang magdesisyon ang lahat dahil hindi na pangasiwaan ng maayos. Napinsala nito ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Isa pa, hindi na asikaso ang pamimili ng mga gamit para sa iglesia na nagresulta sa pagkawala ng mga handog. Ang mga ganitong bagay ay paulit-ulit na nangyari. Naisip kong, mabuti na lang at walang anumang naging malaking problema sa aking gawain. Hindi rin nila ako masisisi kapag sinuri ito. Ito ang uri ng responsableng pag-uugaling mayroon ako sa aking tungkulin sa mahabang panahon at wala akong nakitang anumang mali roon. Isang araw, isa sa mga sister ang naghanap sa akin at sinabing hindi ako naghihirap sa tungkulin ko o nakikita ang kabuuan, kundi sariling gawain ko lang ang binibigyan ko ng pansin at hindi ako maagap magdesisyon. Sinabi niyang delikado yon. Kapag di ko to binago, di magtatagal ay matatanggal ako. Sinabi niyang dapat kong pagnilayan ang pag-uugali ko sa tungkulin ko. Matapos ang pagbabahagi niya, hindi pa rin ako nagnilay. Sa halip na ngatwiran ako sa sarili ko. Hindi niyo ba nakita ang lahat ng pagdurusa ko? Napakahirap gawin ng maayos ang trabahong ito. Kung may mga problema sa mga gawaing kargo ko, pananagutan ko yon. Tapos ano ang iisipin ng iba sa akin? Isipin nilang wala akong kakayahan at hindi ko kayang gumawa ng gawaing praktikal. Bukod pa ron, wala bang responsable para sa mga trabahong yon? Di makakaapekto sa kung anuman ang pakikilaho ko sa desisyong ito. Pero dahil sa pagiging pabaya at irresponsable ko sa kabuuan ng gawain ng iglesia at sa kawalan ko ng pagninilay sa sarili, di nagtagal ay bumagsak sa akin ang galit ng Diyos. Nitong Enero, isang leader ang sinabi sa akin. Sinabi ng mga kapatid na di ka naghihirap sa iyong tungkulin, na tuwing may talakayan at pagdidesisyon, bihira kang magbigay ng pananaw. Hindi ka nagmumungkahi ng mahalagang suhestyon at wala kang nararamdaman na responsibilidad sa gawain ng iglesia. Matapos ang talakayan, nagdesisyon ang lahat na tanggalin ka. Habang nakikinig sa leader, lubos akong hindi makapaniwala, nasa bingit na ng pagkalugmok at naisip ko, paano niyo ako nagawang tanggalin ng ganon-ganon na lamang? Hindi ako masyadong nakikilahok sa kabuuang gawain ng iglesia. Pero sobra akong naging abala araw-araw sa mga sarili kong responsibilidad at sobra ang naging pagdurusa ko. Paano mo nasasabing hindi ako nagpapakasakit? Hindi pa ba sapat na natatapos ko ang gawain ko nang walang kahit anong problema? Saglit kong hindi matanggap ang kinalabasang ito, pero naniniwala akong lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti at kulang lang ako sa kamalayan. Nagdasal ako sa Diyos at hinanap ang paggabay niya para mapagnilay at makilala ang sarili ko. Amen. May nakita ako minsan na isang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Babasahin ko to. Ang konsyensya at katwiran ay dapat kapwa maging bahagi ng pagkatao ng isang tao. Ang mga ito ay kapwa, pinakabatayan at pinakamahalaga. Anong klaseng tao ang isang taong walang konsensya at hindi nagtataglay ng anumang katwiran ng normal na pagkatao? Sa pangkalahatan, siya ay isang taong walang pagkatao. Isang taong sukdulan ng samaang pagkatao. Kung mas bubusisiin ang detalye, paano ipinakikita ng taong ito ang tiwaling pagkatao para sabihin ng mga taong wala siyang pagkatao? Anong mga katangian ang taglay ng gayong mga tao? Anong partikular na mga pagpapamalas ang ipinapakita nila? Pabaya sila kung kumilos. Lumalayo sa mga bagay na walang kinalaman sa kanila. Hindi nila isinasaalang-alang ang interes ng sambahayan ng Diyos o ang kalooban niya. Kulang ang pasanin nila para magpatotoo sa Diyos o gawin ang tungkulin nila. Kulang sila sa pagiging responsable. May ilang nananahimik matapos makakita ng problema sa tungkulin. Nakikita nila ang pangaantala ng iba, ngunit di nila pinipigilan yon. Hindi nila iniisip kahit man lang ang kapakanan ng sambahayan ng Diyos. Ni iniisip man lamang ang kanilang sariling mga tungkulin o pananagutan. Sila ay nagsasalita, kumikilos, namumukod tangi, nagpupunyagi at gumugugol ng lakas para lamang sa kanilang sariling banidad, katanyagan, katungkulan,
mga kapakanan at karangalan. Malinaw sa lahat ang mga kilos at maging ang mga layunin ng isang taong katulad niyon. Lumalabas ang mga ito tuwing may pagkakataong maparangalan o magtamasa ng kaunting pagpapala. Ngunit kung walang pagkakataong maparangalan o sa sandaling may pagdurusa, naglalaho silang parang pagong na nag-atras ng ulo. May konsensya at katwiran ba ang ganitong klaseng tao? Nakukonsensya ba ang isang taong walang budhi at katwiran na ganito kumilos? Walang silbi ang konsyensya ng ganitong klaseng tao at hindi sila kailanman nakadama ng pagsisisi sa sarili. Kaya mararamdaman ba nila ang paninisi o disiplina ng banal na espiritu? Hindi nila ito mararamdaman. Amen. Amen. Habang lalo akong nagbabasa, lalo akong nasasaktan. Ako mismo ang isinasalarawan ng Diyos. Naging pabaya ako at walang interes sa aking tungkulin. Hindi ko binibigyan ng atensyon ang hindi kasama sa responsibilidad ko. Sariling gawain ko lang ang ginagawa ko. Isinaalang-alang ko lang kung ang pagnanasa ko sa reputasyon at katayuan ay matutugunan. Pinabayaan ko ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Kung babalikan ang panahong yon, noong ang lahat ay nag-uusap para gumawa ng mga desisyon, naisip ko na ang tagumpay na labas sa aking responsibilidad ay di makakatulong sa akin. At pag di ito naayos, hindi ako ang masisisi. Kaya hindi ako makikilahok hanggat maaari. Nagpatangay lang naman ako sa agos. At umaayon lamang din sa kanilang lahat. Yun ay pabaya at irresponsable. Napakasipag at napakasigasig ko sa gawaing nasasaklawan ko. Takot ako na matabasan at maiwasto kung mayroon mang problema rito o na ako ay matatanggal at tiyak na masisiraan ng lahat. Para mapangalagaan ng maayos ang sarili kong gawain at mapanatili ang katayuan at imahe ko sa iba, tinrato ko ang paggawa ng desisyon na malaking istorbo lamang at aksaya sa oras na inaantala akong matapos ang sarili kong gawain. Nang pagnilayan ko ang pag-uugali ko, nakita kong ang layunin ko sa paggawa ng tungkulin ay para pasayahin ang sarili ko, na ang lahat ng aking pagdurusa ay para lang sa sarili ko. Wala akong anumang pagpapakasakit o pagkaramdam ng responsibilidad na pangalagaan ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Wala akong pagkatao at lubos na di karapat-dapat sa gayong kaimportanteng atas. Noon ko, ganap na tinanggap ang aking pagkakatanggal sa tungkulin. Dati-rati, palagi kong iniisip na hanggat maayos kong ginagawa ang sarili kong tungkulin at nakakakuha ng magandang resulta, sapat na yon. Na walang gaanong kinalaman sa akin kung magtagumpay o hindi ang mga kasama ko sa trabaho, kaya hindi ko kailangang mag-alala dito. Hindi ko rin pinagnilayan kung tama ba ang kalagayan ko o hindi. Pero ngayon nakikita ko nang ginagawa ko ang tungkulin ko para pangalagaan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Wala akong pagkatao at hindi ito papupurihan ng Diyos. Kahit na alam kong ang mga kilos ko ay hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, di ko pa rin naunawaan ang sarili kong kalikasan. At di ko alam kung ano mismo ang nagtulak sa akin na di magpakasakit para sa tungkulin. Nakatuon ako sa reputasyon at katayuan at binaliwala ko ang interes ng sambahayan ng Diyos. Pagkatapos noon, ipinagdasal ko ang problemang ito sa harap ng Diyos. Humiling ako sa Diyos na ipakita ang ugat at diwa ng aking problema para makita ang aking satanikong disposisyon para kamuhian ko ang sarili ko. Amen. Pagkatapos noon, nakita ko ang video ng pagbasa ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin to. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, isa pang palatandaan ng pagkatao ng Antikristo higit pa sa kawalan ng kahihiyan ay ang hindi pangkaraniwang pagkamakasarili at pagiging ubod ng sama. Gaano sila kamakasarili? At ano ang literal na interpretasyon ng pagkamakasariling ito? Nakatuon ang kanilang buong atensyon sa anumang bagay na may kinalaman sa sarili nilang mga interes. Magpapakahirap sila para rito, magsasakripisyo, itututok ang kanilang mga sarili para rito, ilalaan ang kanilang sarili
para rito. Magbubulag-bulagan naman sila at hindi papansinin ang anumang walang kinalaman sa kanila. Magagawa ng iba ang anumang gusto nila. Wala silang pakialam kung lumilikha man ang sinuman ng pagkakawatak-watak o gulo. Basta sarili lamang nila ang kanilang iniintindi. Subalit, mas tumpak na sabihin na ang ganitong uri ng tao ay ubod ng sama, marumi, kasumpa-sumpa. Tinitingnan natin sila bilang makasarili at ubod ng sama. Paano naihahayag ng pagkatao ng mga antikristo ang pagiging makasarili at ubod ng sama nito? Kapag may kinalaman ang isang bagay sa kanilang katayuan o reputasyon, pinag-iisipan nilang mabuti kung ano ang gagawin o sasabihin, hindi sila nag-aatubiling magpakaabala, handa silang magdusa ng matinding hirap. Subalit sa mga bagay naman na may kaugnayan sa gawain ng sambahayan ng Diyos at sa prinsipyo, kahit kapag nanggugulo at nakikialam ang masasamang tao at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan at lubhang naaapektuhan ang gawain ng iglesia, nananatili silang walang ginagawa at walang pakialam na para bang walang kinalaman ito sa kanila. At kung may taong makakita nito at ilantad ito, sasabihin nilang wala silang nakita at magmamaang-maangan sila. Kapag iniuulat sila ng mga tao at inilalantad sila kung ano talaga sila, naaalarma sila. Mabilis na nagpapatawag ng mga pagpupulong upang talakayin kung paano tutugon, magsasagawa ng mga imbestigasyon tungkol sa kung sino ang umatake sa kanila, kung sino ang namuno, kung sino ang mga sangkot. Hindi sila kakain o matutulog hanggat hindi nila nahuhuli ang mga taong nasa likod nito at hanggat hindi ganap na nareresolba ang issue. Minsan pa nga, masaya lamang sila kapag napabagsak din nila ang lahat ng kasama ng taong umaakusa sa kanila. Pagpapamalas ito ng pagkamakasarili at pagiging ubod ng sama, hindi ba? Gawain ba ng iglesia ang ginagawa nila? Kumikilos sila para sa kapakanan ng sarili nilang kapangyarihan at katayuan. Ganoon lamang kasimple. Nagpapatakbo sila ng kanilang sariling operasyon. Kahit ano pa ang suungin nilang gawain, hindi kailanman iniisip ng uri ng tao na isang antikristo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ang pinag-iisipan lamang nila ay kung maaapektuhan ba ang sarili nilang mga interes. Nag-iisip lamang ng mga gampaning nasa harapan nila mismo. Isang bagay lamang na ginagawa nila sa libre nilang oras ang gawain ng sambahayan ng Diyos at ng iglesia, at dapat pa silang sabihan upang magawa ang lahat ng bagay. Ang proteksyon ng sarili nilang mga interes ang totoo nilang bukasyon, ang mga bagay na nais nilang ginagawa ng totohanan.
Sa paningin nila, hindi mahalaga ang anumang bagay na isinaayos ng sambahayan ng Diyos o na may kaugnayan sa pagpasok sa buhay ng mga hinirang ng Diyos. Anumang mga paghihirap ng ibang mga tao sa kanilang gawain, anumang mga issue ang matuklasan nila, gaano man katapat ang kanilang mga salita, walang pakialam ang mga antikristo, hindi nila isinasangkot ang kanilang sarili na parabang wala itong kinalaman sa kanila. Lubos silang walang malasakit sa mga nagaganap sa iglesia, gaano man kahalaga ang mga kaganapang ito. Kahit pa nga nasa harapan na nila mismo ang problema, hinaharap nila ito ng may pag-aatubili at walang malasakit. Kapag tuwiran lamang silang iwinasto ng itaas at inutusang ayusin ang isang problema, ay saka lamang sila padabog at totohanang magtatrabaho ng kaunti at magpapakita ng resulta sa itaas. Pagkatapos nito, magpapatuloy sila sa sarili nilang gawain. Wala silang interes at walang pakialam patungkol sa gawain ng iglesia, patungkol sa mahahalagang bagay na may mas malalawak na konteksto. Binabaliwala pa nga nila ang mga problemang natutuklasan nila, umiiwas kapag natatanong, hinaharap lamang ang mga ito ng may labis na pag-aatubili. Pagpapamalas ito ng pagiging makasarili at masama, hindi ba? Amen. Amen. Ibinubunyag ng mga salita ng Diyos ang katotohanan at tama ang mga ito. Tama yan. Masakit sa loob ang maharap sa paghatol at paghahayag ng mga salita ng Diyos. Gumagawa ang mga antikristo para sa pangalan at katayuan. At sila'y masigasig para sa kanilang mga pansariling interes. Kaya nilang magdusa at igugol ang kaisipan at pisikal nilang lakas dito. Isinasawalang bahala nila ang anumang hindi kapakipakinabang sa kanila. Isa itong makasariling kalikasan. Nakita kong naging katulad sa antikristo ang pag-uugali ko. Na gumagawa lang ako para sa reputasyon ko at katayuan sa makasarili at mapanlinlang na paraan. Ang hayaan lang ang mga bagay kung di naman nakakaapekto sa'yo at mas kaunti ang gulo mas mainam ay mga satanikong pilosopiyang sinunod ko. Nakatuon lang ako sa mga responsibilidad na maaaring makaapekto sa reputasyon at katayuan ko. At di ko pinapansin at binabaliwala ko ang gawaing wala sa saklaw ng responsibilidad ko. Nagresulta ito sa matitinding kawalan sa gawain ng sambahayan ng Diyos at ng mga handog sa Kanya. Nakita kong naging isa akong makasarili at kasuklam-suklam na tiwaling tao at di ako karapat-dapat na pagkatiwalaan. Kung aalalahanin ang panahong yon, sunod-sunod na problema ang dumating sa gawain ng iglesia. At sinisi ng mga lider ang ibang kapatid dahil sa hindi maayos na paggawa ng tungkulin. Di ako direktang napagsabihan, pero isa rin akong leader ng iglesia at may responsibilidad na di ko maiwasan. Kung masigasig akong nag-asikaso at nakilahok sa mga talakayan tungkol sa trabaho, siguro nakita ko ang ilan sa mga problema. Pero gusto ko lang pangalagaan ang sarili kong reputasyon, katayuan at gawin ang responsibilidad ko. Hindi ko isinaalang-alang ang kabuuan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. Nang makita ko ang iba't iba kong paglabag sa aking tungkulin, at ang di na maaayos na mga kawalang idinulot ko sa gawain ng sambahayan ng Diyos, nang hinayang ako at sinisi ang sarili. Itinaas ako ng Diyos sa ganoon kaimportanteng tungkulin. Binibigyan ako ng pagkakataong hasain ang sarili para matutuhan ang katotohanan. Ibinigay ng Diyos ang lahat para mailigtas ako, napakaraming iginugol para sa akin. At tinamasa ko ang maraming taon ng pagdidilig at pagtustos ng mga salita ng Diyos. Pero di ko sinuklian ang pagmamahal ng Diyos at hindi ko ginawa ang tungkulin ng maayos. Ang inisip ko lang ay kung paano mapoprotektahan ang reputasyon at katayuan ko. At ang sarili kong maliit na mundo para hindi ako iwawasto. Pabaya ako at iresponsable sa importanteng gawain na ito na ibinigay sa akin.
At parang tuod lang habang nagdurusa ang sambahayan ng Diyos at ang gawain ng iglesia ay naaapektuhan, wala akong pakialam. At walang pagkaramdam ng konsensya. Paano man lang ako matatawag na tao? Kapag pinakain ng pamilya ang aso, magiging tapat ang aso na yon. Mas masahol pa ako sa isang hayop. Habang iniisip ko ito, mas lalo kong nararamdamang hindi ako tao at di ako karapat-dapat biyayaan ng Diyos. Sa sandaling yon, lumapit ako sa Diyos at nagdasal. O Diyos ko, nagkamali ako. Sariling reputasyon at katayuan ko lang ang inisip ko nang di pinangangalagaan ang gawain ng iglesia. Wala akong pagkatao at makasarili ako. Ang matanggal ngayon ay iyong pagiging matuwid at bukod pa ron ay iyong pagmamahal at pagliligtas sa akin. Handa na akong magsisi sa'yo. Amen. Tapos nagbasa ako ng sipi ng mga salita ng Diyos. Mula sa ipagkaloob ang iyong tunay na puso sa Diyos at makakamit mo ang katotohanan. Ano ang pamantayan kung paano hinuhusgahan ang mga gawa ng isang tao bilang mabuti o masama? Depende ito sa kung taglay mo o hindi, sa iyong mga iniisip, pagpapahayag at kilos, ang patotoo tungkol sa pagsasagawa ng katotohanan, at pagsasabuhay ng realidad ng katotohanan. Kung wala ka ng realidad na ito, o hindi mo ito isinasabuhay, walang duda na ikaw ay isang masamang tao. Ano ang tingin ng Diyos sa masasamang tao? Ang mga iniisip mo at ang mga panlabas mo na pagkilos ay hindi nagbibigay ng patotoo para sa Diyos. Ni ipinapahiya o kaya'y tinatalo ng mga ito si Satanas. Sa halip ipinapahiya nito ang Diyos at puno ng mga markang nagpapahiya sa Diyos. Hindi ka nagpapatotoo para sa Diyos. Hindi mo ginugugol ang sarili mo para sa Diyos. Ni hindi mo ginagampanan ang responsibilidad mo sa Diyos. Kumikilos ka para sa sarili mong kapakanan. Ano ang ipinahihiwatig ng para sa iyong sariling kapakanan? Para kay Satanas. Sa makatuwid, sa bandang huli sasabihin ng Diyos, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa mga mata ng Diyos, hindi ka nakagawa ng mabubuting gawa. Sa halip naging masama ang iyong asal. Sa halip na matanggap ang pagsang-ayon ng Diyos, ikaw ay kukondinahin. Ano ang hinahangad na makamit ng isang taong may gayong paniniwala sa Diyos? Hindi ba mabibigo sa huli ang gayong paniniwala? Amen. 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 Mula sa mga salita ng Diyos, ang kanyang disposisyon ay matuwid at di nalalabag. Nakikita ng Diyos ang nasa puso ng tao. At kung ang mga tao ay kumikilos ng makasarili at di nagbibigay kasiyahan sa Diyos, kung walang patotoo ng pagsasagawa ng katotohanan kundi para pasiyahin ang kanilang sarili, di ito kailanman pinupuri ng Diyos. Gaano man magdusa ang isang tao rito, hindi ito inaalala ng Diyos. Sa halip ay kinokondena siya ng Diyos bilang masamang tao. Siya nga. Mali ang mga layunin ko sa aking tungkulin. Ang mga ito ay di para pasiyahin ng Diyos kundi magpatakbo ng sarili kong proyekto. Handa akong magdusa at magsika para sa gawain na responsibilidad ko. Pero ito'y para protektahan ang katayuan ko at imahe sa paningin ng iba. Gusto kong hangaan ako dahil mukha akong nagdurusa at nagsusumikap na makamit ang papuri ng mga tao at makuha ang loob nila. Ito'y para talaga mabitag ang mga tao at para makipagpaligsahan sa Diyos. Matindi nitong nilabag ang disposisyon ng Diyos. Kapag di ako nagsisi at nagbago, patatalsikin at tatanggalin ako ng Diyos kalaunan. Ang tungkulin ng isang leader ay pagbibigay sa akin ng Diyos ng pagkakataong hasayin ang sarili ko. Ang mga leader ay responsable sa kabuuang gawain ng iglesia. At napakaraming problema, hirap at mga issue na kailangang lutasin. Nangangailangan ito ng paghahanap ng katotohanan at mga prinsipyo. Pwede akong magkamali sa gawain at pwede akong matabas o maiwasto dahil sa mali kong nagawa. Pero sa palagi ang pagsusuri, pagwawasto at pagninilay-nilay, marami akong makakamit. Amen. May praktikal akong kaalaman tungkol sa kanyang matuwid na disposisyon at katiwalian ko. Pero wala akong utang na loob at di ko pinahalagahan ang pagkakataong to. Sa halip nakita ko to bilang panggulo lang. At sinayang ko ang pagkakataong ito na maperpekto ng Diyos. Sa gayon kaimportanteng tungkulin ang pagiging iresponsable o di pakikipagtulungan at di pakikilahok sa pangangasiwa o pagbabantay, paano ko nga ba ginagawa ang tungkulin ko? Niloloko at dinadaya ko ang Diyos.
Gumagawa ako ng masama. Ang mga kilos kong ito ay lubhang matindi. Hindi ako nakilahok sa gawaing hindi sakop ng aking pangunahing saklaw. Pinabayaan ko ang mga interes ng iglesia sa halip inisip ko ang reputasyon ko't katayuan. Sa mga mata ng Diyos, napakasama nito. Tama yan. Kalaunan nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Babasahin ko to. Para sa lahat ng tumutupad ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kaalaman sa katotohanan, ang pinakasimpleng pagsasagawa upang makapasok sa realidad ng katotohanan ay isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. At bitiwan ang mga makasariling pagnanasa, mga personal na layunin, mga motibo, reputasyon at katayuan. Unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito man lang ay dapat gawin ng isang tao. Kung hindi ito magawa ng isang taong gumaganap sa kanyang tungkulin, paano masasabing ginagampanan niya ang tungkulin niya? Hindi ito pagganap ng isang tao sa tungkulin. Dapat mo munang isaalang-alang ang interes ng sambahayan ng Diyos, isaalang-alang ang mga interes at gawain ng Diyos, at unahin ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa'yo ng iba. Hindi ba ninyo nararamdaman? Mas madali kapag hinahati-hati ninyo ito sa mga hakbang at gumagawa ng ilang kompromiso? Kung sandali mo itong gagawin, madarama mo na hindi mahirap, bigyang kasiyahan ng Diyos. Bukod pa riyan, dapat matupad mo ang mga responsibilidad mo, gampanan ang iyong mga obligasyon at tungkulin. Isantabi ang mga makasariling hangarin, isantabi ang sariling layunin at motibo. Isaalang-alang ang kalooban ng Diyos at unahin mo ang mga interes niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos danasin ito sa sandaling panahon, madarama mong maganda ang ganitong pamumuhay. Pagiging prangka at tapat, hindi bilang isang mababang uri ng tao, kundi pagiging makatarungan at marangal, hindi makitid, ang isip o salbahe. Madarama mo na ganyan dapat mamuhay at kumilos ang isang tao. Unti-unti, mababawasan ang hangarin sa puso mo na bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Amen. 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 Binigyan ako nito ng isang landas sa pagsasagawa. Kailangang unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Tanggapin natin ang pagsisiyasat ng Diyos at pagtuunang mahanap ang katotohanan. Isantabi ang ating reputasyon, katayuan, mga personal na interes at pangalagaan ang gawain ng Diyos sa lahat ng aspeto. Ito ang paraan para kumilos ayon sa kalooban ng Diyos at mamuhay ng bukas at marangal. Oo nga. Oo nga yan. Palagi kong iniisip noon na ang pakikilahok sa pagdedesisyon para sa gawain ng iglesia ay makakaantala sa gawain ko, pero di yun makatwirang ideya. Ang totoo, hanggat nakatuon ka sa paghahanap sa katotohanan, inuuna mo ang dapat unahin at ginagawa ang mga kritikal na gawain, hindi maaantala ang trabaho. At sa pagsali sa pagdedesisyon, mas marami kang maiintindihang prinsipyo na kapakipakinabang sa iyong tungkulit sarili. Pinapili ng sambahayan ng Diyos ang bawat iglesia ng ilang leader para gawin ang mga gawain ng iglesia, para mapunan, mapangasiwaan at mabantayan ang isa't isa. Lalo na sa ilang komplikadong issue kung saan sila ay nagsisilbing tagapagdesisyon. May iwasan nito ang kawalan sa gawain ng iglesia na resulta ng di makatwirang pagkilos at kakulangan sa kabatiran. Pero pabaya ako at walang ingat sa ganoong kahalagang tungkulin. Di ako karapat-dapat na pagkatiwalaan at dapat lang akong tanggalin. Nang maintindihan ko to, napagpasyahan ko na sa hinaharap pangunahing gawain ko man ang isang bagay o hindi, kung gawain to ng iglesia o may kinalaman sa mga interes nito, responsibilidad at tungkulin ko yon. At dapat kong gawin ang makakaya ko para pangalagaan ang gawain ng iglesia. Di na ako magiging makasarili na sariling interes ko lang ang iniisip. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng landas sa pagsasagawa ng iyong pagbabahagi. At nakikita kong mahalaga ang paggawa ng tungkulin ng taos-puso. Ang pagkonsidera sa kalooban ng Diyos at mga interes ng iglesia ang magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos. Oo nga. Oo nga. Paano mo ito isinagawa pagkatapos ng nangyari? Kalaunan, napili uli ako bilang isang leader ng isa pang iglesia. Alam kong pagtataas ito ng Diyos sa akin. Naging makasarili ako pero pumayag pa rin ang iglesyang gawin ko ang importanteng tungkulin. Nangako ako na gagawin ko na to ng maayos. Na hindi ko lang isasaalang-alang ang sarili kong gawain. Amen. Isa ako sa 3 leader ng iglesyang yon.
At bawat isa'y responsable sa isang bahagi ng gawain. Nang magbahagi sa akin ng isang sister tungkol sa mga proyekto ng iglesia, marami akong nakitang bagay na di ko nauunawaan, na kailangan ng oras at pagsisika para matutuhan. Araw-araw puno ang talaan ko ng gawain at minsan nagkukulang na ako sa oras. Isang araw, lumapit sa akin yung sister na katrabaho ko at sinabing gusto niyang tulungan ko siyang magbahagi sa iba tungkol sa ilang problema. Naisip ko, ilang araw ang nakalipas, sinuri ng leader ang gawain ko. Marami raw akong di ginawa ng maayos. Napakahalaga ng oras ko. Kapag tinulungan ko siya at naantala ang gawain ko at di naging maganda ang resulta, anong iisipin ng leader sa akin? Sasabihin ba niyang wala akong kakayahan at di kaya ang mga gawaing praktikal? Matatanggal ba ako ulit? Nang maisip ko yon, napagtanto ko na iniisip ko na naman ang reputasyon ko't katayuan, na ang gawain ng iglesia ay isang kabuuan at di ko to pwedeng hatiin. Kung sariling responsibilidad ko lang ang aasikasuhin ko at babaliwalain ko ang iba, di ba't pagka makasarili at kasuklam-suklam yon at pagprotekta sa mga interes ko? Oo naman. Hindi ko magagawa yon. Kailangan kong isantabi ang mga interes ko at makipagtulungan sa sister na to para lutasin ang mga problema ng iglesia. Kaya sumama ako sa kanya sa pagtitipon para tumulong sa pagbabahagi. Nang gawin ko ang bagay na to, napayapa ako. At nakaramdam ng kalayaang mula sa pagsasagawa ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit na napakasakit para sa akin na matanggal sa aking tungkulin, binigyan din ako nito ng isang mahalagang leksyon. Binigyan ako nito ng praktikal na kamalayan sa matuwid at dinalalabag na disposisyon ng Diyos. Itinama ko rin ang mga mali kong pananaw at pabayang pag-uugali sa aking tungkulin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagliligtas niya sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.